Ang aming araw kasama si Jace na may pasok sa school at saka sa therapy. Hi mga Marikoy! Kanina nga pala, hindi ngayon, 5 AM pa lang ng umaga, gising na ako. Pagsapit nga pala ng 6 AM, ginigising ko na si Jace kaso pagdating niya dito sa baba, natulog ulit siya. Nagising na nga din pala si Daddy Tano at pagkababa niya, nagdilig kagad siya ng mga halaman. Nag-request nga pala ako sa kanya ngayon na kung pwede samahan niya kami sa school dahil nga tinatamad akong mag-drive. At alam niyo ba, kapag pinagmamasdan ko itong bahay namin, lalo akong tinatamad na umalis. Kung wala lang talagang pasok itong si Jace, hindi talaga ako aalis ng bahay. Anyway, pagkatapos ko naligo, mga Marikoy, dumiretso na ako dito sa kusina para i-prepare yung baon niya. Simple lang naman yung pinapabaon ko sa kanya, madalas sandwich na mayroong shape. Pagkatapos ko magawa yung sandwich niya, meron akong hinahanap dyan, hindi ko makita, tas naalala ko dito ko nga pala nilagay. Malinis na to, pero para makasigurado, hinugasan ko ulit. Kaya pala hinanap ko to kasi dito ko ilalagay yung mga biskwit. At ganyan lang yung baon niya, sandwich na may kasamang biskwit. Hindi na nga pala masyadong nagdedede itong si Jace, pero mas madalas siyang uminom ngayon ng tubig. Pagkasilip ko nga pala sa kanya, masarap pa rin yung tulog niya. Buti na lang bago siya nakatulog ulit, nakapaghilamos na siya at nakapag-toothbrush na. At eto na yung next na gagawin ko. Ito yung pinaka-challenging kasi ang sarap ng tulog niya. Parang ayoko siyang gisingin. Kaso mga Marikoy, kailangan ko siyang gisingin dahil nga may pasok siya sa school. Nung una nga pala, nagmumuryot siya kaya binigyan ko siya ng cellphone para maglaro siya dyan. Dalang na lang siya manood sa cellphone. Madalas ang ginagawa niya sa cellphone, naglalaro siya ng mga games. Mumuryot nga pala siya dyan kasi ayaw niyang paayos yung buhok niya. Nilambing-lambing ko na muna siya para mapapayag. Mamadali na nga ako dyan mga Marikoy kasi kailangan niya pang kumain. Everyday, bago siya pumasok ng school, pinapakain ko talaga siya ng almusal na kanin. Kaso ngayon nga, hindi ko namamalayan yung oras. Sabi ni Daddy Tano, oras na daw para umalis. Kaya dinala ko na lang itong plato na may kasamang kanin at saka sinigang na ulam. Mapapansin nyo mga Marikoy, yung baon ni Jace walang kasamang gulay at prutas. Ayaw niya kasing kumakain ng gulay at prutas, lalo na kapag nakikita niya na buo-buo. Kaya ang ginagawa namin ni Daddy Tano, kapag nagluluto kami ng ulam, tinutunaw talaga namin yung gulay. Pero may mga certain na ulam na gusto niya may gulay. Tulad na lang ng tinola mga Marikoy at itong sinigang na merong gabi. Medyo malapot nga itong sinigang dahil tinunaw talaga namin yung gabi. Bago kami nakarating ng school, natapos na siyang kumain. At pagkadating nga namin sa school, ayaw niyang bumaba, nagpapabebe siya kay Daddy Tano. Madalang lang kasi sumama sa school si Daddy Tano, kaya ganyan yung reaction niya. Nakakatuwa nga din siya kasi kapag nakikita niya yung mga kaibigan niya na classmates niya, hinahag niya talaga. At meron siyang isang classmate na lagi niya talagang hinahag at kinikis. At every time na dumadating na ito sa school, sinasalubong talaga siya ni Jace. Lumalabas nga pala si teacher para sunduin sila. At every time na makita ni Jace si teacher, lumalapit talaga siya sa akin para kunin yung tumbler niya at para magpaalam. Bye! Bye! Kiss mo na, mami! I love you. I love you. I love you. Nagulat pa nga ako kasi kusa siya nagsabi sa akin ng I love you. Ang tagal kong inintay to mga Marikoy na magsabi si Jay sa akin ng kusa na mga gusto niyang sabihin. Anyway, pagkapasok ni Jay sa classroom, dumiretso kami kila ate ko. At daladala ko nga itong pinagkainan ni Jay para hugasan dito. Nagulat naman kami ni Daddy Tano dahil meron pa almusal yung ate ko at napakasosyal. Tinignan nga pala namin yung mga alaga ni Pakpak Boom tapos nagkwentuhan na kami ng ate ko. At muntik kong makalimutan mga Marikoy, kasama ko pala si Daddy Tano na asawa ko. Pagkatapos ng halos 2 oras, nagpaalam na kami sa ate ko. Ang dami niya nga palang pasyaron sa amin, tas nangingi ako ng kanin at saka delata na tuna para kay Jace. Pagkasundo dapat namin kay Jace, uwi muna kami ng bahay, pero dahil may pagkain na siya kaya hindi na kami umuwi. Pagkalabas niya ng school mga Marikoy, ayan nakipag-holding hand siya kay Luis. Sabay silang naglakad, tapos pagkasakay niya ng sakyan, kinain niya yung natira niyang baon. Nabitin siya mga Marikoy, kaya pinakain ko na siya ng kanin. Buti na lang talaga itong si Jace hindi siya maarte sa pagkain. Kahit anong ulam niya mga Marikoy, basta may kanin, gustong gusto niya. Pagkatapos niyang kumain, nagtambay na muna kami dito sa may sasakyan. Medyo maaga pa kasi kaya nagkulitan muna kaming tatlo. Kung mapapansin nyo, may hawak siyang cellphone kasi inayahan ko talaga siya mag-cellphone ng ilang minuto. Kapag sinabi ko naman sa kanya na oras na ng pasok niya, bibitawan niya yung cellphone. Napansin ko nga pala na napakalamig dito sa may therapy center kaya
kaya pinagdala ko siya ng cardigan. Sped shooter nga pala siya ngayon, tapos 2 oras yung inabil namin. Pagkapasok niya sa loob, mga Marikoy, umalis kami ni Daddy Tano, pumunta kami ng mall, nag-me time kaming dalawa. Tapos ng 2 oras, sinundo na namin si Jace. Tapos dumiretso na kaming umuwi sa bahay. Madalas si Jace talaga yung kusang nagtatanggal ng sapatos niya, kaso ngayon tamad na tamad siya dahil hinaantok na. Pero sa pagligpit ng sapatos niya, hinayaan ko siya na siya yung magligpit. Tapos sinutusan ko din siya na ilagay yung bag niya at tumbler niya dito. Nakakaintindi na itong si Jace, kahit anong utos ko sa kanya, sinusunod niya. At habang pinapalitan siya ng damit ni Daddy Tano, hiniwa ko na itong manok para maluto na namin. Araw-araw talaga nagluluto kami ni Daddy Tano ng may gulay at may sabaw para nakakakain si Jace ng may sustansya. Lagi ko ding ini-involve si Jace sa mga ginagawa namin. Pagkatapos ko nga palang ma-slice at mabanlawan, mga Marikoy, pinakuluan ko na. Tapos binuksan ko yun dito para hindi kulob. Wala na nga pala kaming sinigang, kaya ngayon magluluto kami ng tinola. Alam nga pala ni Daddy Tano na may kailangan akong tapusin na trabaho ngayon, kaya tinuloy niya yung pagluluto ko ng tinola. At bago ako magtrabaho, mga Marikoy, pinatulog ko na muna itong si Jace. Sa totoo lang, si Daddy Tano talaga yung tagaluto namin, pero kapag wala akong masyadong ginagawa, nagluluto din ako. At habang nagluluto siya, nag-compute na nga ako, tinayos ko yung mga trabaho ko. After nyan, mga Marikoy, hindi ko na napakita sa inyo, pumunta ako sa tindahan para mag-live. Dahil December na, kaya everyday tinatry ko talaga na mag-duty sa tindahan namin. Katapos kong nag-live, napansin ko yung mga bata na nakatambay dito, yun pala, hinihintay nila akong lumabas. Pagkalabas ko, mga Marikoy, nagpa-picture sila, ayaw daw nilang pumasok dahil nahiya sila, hindi naman daw sila bibili. Kaya pinapasok ko sila at binigyan ko sila ng mga t-shirt. Nakakatuwa kasi galing pa daw sila ng Balite, nakipag-birthday lang, at napansin nga nila na nandito ko, kaya inintay nila ako. Pagka-uwi ko naman, mga Marikoy, hinihintay naman ako ni Daddy Tano para daw may kasabay siyang kumain. Pinakain niya na nga pala si Jace, kaya kaming dalawa na lang yung kakain. Usually, mga Marikoy, tuwing gabi, hindi talaga ako kumakain ng kanin, kaso paano ko tatanggihan si Daddy Tano? Gumawa pa nga siya ng napakasarap na sausawan. Tapos, bandang 8 p.m, pagkatapos namin maligo ni Jace, pinapatulog ko na siya. Tok, 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 tok. Again.